Ayan guys, welcome back po muli dito sa ating mounting channel ni Himaya and Shine. Ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, mga kapitbahay ko ay tungkol po sa ating pong pananampalatayang espiritual. Opo, dahil napakahalaga po nito mga kababayan na habang tayo po ay may chance pa na alamin yung katotohanan ay gawin na po natin kasi alam naman po natin na tayong lahat dito sa mundo ay pansamantala lamang, hindi po tayo magtatagal dito. At mapalad na nga po tayo kung tayo po iaabot ng 60 years old, 70 years old, 80 years old, 90 years old. So, bihira na lamang ngayon ang umaabot sa 100 years old, mga kababayan. So ang ibig ko pong sabihin mga kababayan, hanggang tayo po ay medyo malakas pa o yung atin pong kaisipan ay medyo nasa maayos pa, alamin na po natin kung ano ba talaga yung katotohanan sa atin pong pananampalataya. Kasi nga po, dito po sa mundong ito ay talagang marami pong manliligaw o nais po ng kalaban, Satanas, mga kababayan, na gusto niya talagang iligaw yung tao. Oo, gusto niya na ang tao ay ayaw niyang lumapit sa Diyos. Kasi nga siya po ay hinatulan na po ng Diyos at kailanman ay hindi na po siya pwedeng lumapit pa sa Diyos. So para mayroon po siyang makasama doon sa lugar na inilaan po ng Diyos, which is yung impyerno, ay sa ngayon, ang mga tao ay inililigaw niya doon po sa katotohanan. At isa na nga po dito, ang kanyang pamamaraan na iligaw ang tao sa tunay na pagkakilala po sa tunay po na Diyos. So yung atin pong pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay ito pong topic na katuruan po ng Oneness at ng Trinitarian Church, mga kababayan. So kapag sinabing Oneness at Trinitarian Church ay ito po, ang dalawang grupong ito mga kababayan ay pareho po itong nagkiklaim na mga born again Christian, mga kababayan. At sa katotohanan po, kapag kayo po ay pumunta doon po sa doon po kayo sumamba sa Oneness Church, ay wala po yung pinagkaiba doon sa Trinitarian Church, mga kababayan. Halos parehas lang po yan. Sa kanila pong ginagawang praise and worship, joyful po sila, joyful din po yung Trinitarian Church. So wala po talagang pinagkaiba, mga kababayan. At kung hindi ka po magsusuri, no, at hindi mo po alamin ang katotohanan po talaga sa kanila pong katuruan sa dalawang grupong ito, ay po pwedeng ikaw po ay maligaw. Oo, kasi ang Oneness at Trinitarian po ay mayroon pong isa sa kanila dito na hindi po naaayon sa salita po ng Diyos. So sasabihin ko na po, ito nga po yung Oneness ay lihis po siya sa sinasabi po ng Biblia, mga kababayan. So ito po yung atin pong pag-uusapan sa ngayon, mga kababayan. Trinitarian versus Oneness doctrine, mga kababayan. At tutulungan po tayo ng isang pastor po dito na magpapaliwanag po ng pagkakaiba ng Oneness at ng Trinitarian Church, mga kababayan. So sabi ko po kanina, kapag tayo po ay pumunta sa kanila po mga church, sa dalawang grupo na ito, ay wala pong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang po ay yung katuruan po nila patungkol po sa Diyos. At mayroon pa palang pagkakaiba sa dalawang ito, mga kababayan, yung tungkol po sa kaligtasan. Ibang-iba po ang kaligtasan po ng Oneness doon po sa itinuturo po na kaligtasan sa Trinitarian Church, mga kababayan, kasi ang katuruan po ng Oneness sa pagdating sa kaligtasan
para maligtas ang isang tao, kailangan mailubog po siya sa tubig o mabautismuhan po siya sa tubig bago po siya makatanggap ng salvation. Subalit sa Trinitarian Church, sa mga kababayan, salvation muna. Tanggapin mo muna, matanggap mo muna yung kaligtasan bago ka mabautismuhan, mga kababayan. So yan po yung pagkakaiba. Yung sa Oneness, before ang baptism nila before salvation. At ang sa Trinitarian naman after salvation yung water baptism. So ito po yung pinagkakaiba ng dalawang ito, mga kababayan. Pero uulitin ko po, mga kababayan, kung tayo po ay titingin lamang sa panglabas na kaanyuan o panglabas na pagkilos o gawain, ay halos po magkaparehas lang po ang dalawang ito. At isa na nga po dito sa kanila pong praise and worship, kapag tayo po ay pumunta sa mga simbahang ito, sa Trinitarian at Oneness Church, mga kababayan, pari-parehas lang yan. Joyful song, kung ano po yung inaawit po sa Oneness Church, inaawit din po sa Trinitarian Church. Ganon din po ang Trinitarian Church, inaawit din po yung sa Oneness na mga awitin. So kaya hindi po natin ma-distinguish talaga yung pagkakaiba nila. Kaya kailangan suriin po natin. Hindi po tayo doon titingin sa kanila pong mga ginagawa, aktual na ginagawa, kundi doon po sa kanila pong katuruan, which is magkaiba po. Diyan na po natin malalaman ang pagkakaiba po ng dalawang ito. At para po tayo ay tulungan pa na maunawaan po natin ang pagkakaiba ng dalawang grupong ito, kasi parehas po ito nagsabi na born again Christian, pero sabi ko nga po, mayroon pong pagkakaiba. At para tulungan po tayo ay panoorin po natin at pakinggan po natin ang sasabihin po ni Pastor Ariel po dito, mga kababayan. So ito na po. Marami pong magre-react, depende po sa ating posisyon. At may isang tanong po na, itong tanong na ito ay matagal nang pinag-uusapan. At minsan, di minsan pala, madalas pinagtatalunan. Yung oneness ba o Trinity? Alin ba talaga ang tama sa dalawa? Hindi naman po simpleng debate lang po yan, ano? This is about how we understand kung sino ba talaga ang Diyos, no? At maikling kasaysayan lang po para kahit paano magkaroon po tayo ng idea, especially sa maulang background po sa church history and theology. Sa panahon po ng mga apostles during the first century, mga mahal kong kapatid, wala pa pong salitang Trinity or tinatawag po na oneness. Ang malinaw lang po na alam, iisa po ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, siya po'y Panginoon, at ang Espiritu Santo ay buhay at siya'y kumikilos. Simple po yan at napaka makapangyarihan at paniniwala. Pagdating po ng second century, dun po may lumabas na mga teaching na tinatawag na modalism. Ito yung idea na ang Diyos ay isa lang na nagpakita sa iba't ibang kaparaanan. So, minsan, kung baga, sa madaling salita, mga kababayan, yung oneness na word at saka yung Trinity na word ay hindi po talaga natin mababasa po yan sa Biblia. Oh, bagamat sa mga panahon ngayon, kasi nga marami na pong mga version sa Biblia, ay mayroon na po tayong mababasa na Trinity. Oo, lalong-lalo na po yung may version po ako na nabasa na mayroon po talagang word for word na nakatala po yung word na Trinity. Pero doon po sa original Bible, wala po yung word na Trinity at maging yung word na oneness. So dito lang po ito lumabas. Dito po sa sinasabi po ni Pastor Ariel Cruz. So pakinggan po na. Ama, minsan anak siya, at minsan espiritu. Yun po yung sa oneness. At dahil po dyan, may mga theologians po tulad ng mga forefathers na si Tertullian na nag-explain po ng mas malinaw. At dito po ginamit na yung salitang Trinity na isang Diyos pero may tatlong distinct persons. Yun po yung Ama, Anak at Santong Espiritu or Father, Son, and Holy Spirit. Then eventually po,
dahil sa matinding mga debate, nagkaroon po ng tinatawag na Council of Nicaea and also Council of Constantinople. At doon po nilinaw sa council na yon na si Jesus ay tunay na Diyos at ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos at ang Diyos ay iisa pero may distinction po sila. So ngayon po, punta po tayo sa Biblia, no? Kumbaga, kapag sinabi pong distinction, yung ama ay hindi po siya yung anak at yung anak hindi po siya yung ama at lalo na hindi po siya yung banal na espiritu. So yun po ang ibig na sabihin ni pastor dito na distinction. Hindi po dun sa mga council. Hindi po tayo magbabase dun sa terms. Magbe-base po tayo sa revelation ng Holy Scripture na iisa po ang Diyos. Malinaw po yan. Okay? The Lord is one, Deuteronomy chapter 6 verse 4, no? And wala pong debate pagdating sa ganyan. Parehong oneness at Trinity, nag-a-agree po sila na iisa lang po ang Diyos. Pero may distinction po, no, sa loob ng Diyos. So dito po nagiging malinaw yung pagkakaiba po ng dalawa. No, halimbawa, for example, sa baptism ng ating Panginoong Hesukristo, sa pangyayari po yan, sa eksena po yan, ang Panginoong Hesus, ang anak, no, nabautismuhan, and then ang Espiritu Santo bumababa, okay? And then ang Ama nagsasalita mula sa langit. Ngayon, tatlong sabay-sabay po, no? Hindi yan. So dito po sa tagpong ito, hindi po ito tinatanggap ng mga wanis, mga kababayan, na mayroon pong tatlong persona dito na iba-iba po yung kanila pong ginawa, no? Si Jesus Christ ang binautismuhan at mayroon pong bumaba sa kanya na banal na espiritu na nag-anyong kalapati at mayroon pong nagsasalita doon sa langit. Ang sabi po nila, yung nagsasalita at yung bumaba at yung binababaan ay si Jesus lang din po yon. Oo. So, which is na talagang malayo na po sa katotohanan. O, hindi na po yung sinasabi po sa Biblia, mga kababayan. Itong sinasabi po ng mga wanis. Isang persona na nagpapalit lang ng role. Yan po ay simultaneous presence. So halimbawa, panalangin ng Panginoong Hesus. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, Father, glorify your Son. So ang tanong, kung ang Panginoong Hesus ay siya rin ang Ama, sino ang kausap niya? So hindi yan acting lang. Oo nga naman. So hindi po siya nagpa-practice ng dialogue dito para magsalita siya sa harapan ng salamin, kumbaga. So bagamat mayroon po talaga mga tao na nagsasalita mag-isa. Oo, kinakausap niya kanya pong sarili, pero hindi po ganon ang ating Panginoon na mga kababayan. Oo. Mayroon po talaga siyang kausap at ang kanya pong kausap ay yung kanyang ama na nasa langit. Oo, hindi niya po kinakausap yung kanya pong sarili. Pero pagdating nga po sa wanis, mga kababayan, ganun po ang lumalabas sa kanila pong katuruan. Nanalangin si Jesus sa kanyang sarili. So napakahirap, ang layo na po sa sinasabi po ng Biblia kasi si Jesus ay tumingala pa nasa lupa siya kasi tumingala siya. So bakit siya tumingala? Kasi nandun nga yung Ama na nasa langit, kaya siya tumingala habang siya po ay nananalangin. Pero sa wanis ay hindi po ganon. Kaya malayo po talaga ito pong doktrina ng wanis, mga kababayan. Hindi yan role-playing. That is real relationship. Tama po ba? Halimbawa po, pangako ng Espiritu, no? Sinabi ng Panginoong Hesukristo, I will ask the Father and He will send the Spirit. Ang sinasabi po niya. And makikita natin yung tatlong distinct, no, persons doon. Jesus asking, the Father sending, and the Spirit coming. So maliwanag, three distinct persons. Ngayon, ano po ang conclusion po natin, mga mahal na kapatid? Oneness, pinoprotektahan ang katotohanan na iisa ang Diyos. Tama naman po yun. Pero, hindi nito kayang ipaliwanag ng buo yung mga passages po kung saan may interaction po ang Ama,
Anak, at ang Espiritu Santo. Kumbaga, yung kanila pong explanation sa isang Diyos ay naghaka-haka na lamang po sila ayon po doon sa kanila pong sariling pagkaunawa. So, inunawa po ito ng kanila pong leader na ganun, kaya ganun din po ang kanila na pong naituro po dito sa kanila pong iglesia, mga kababayan. So, malaking grupo po ito, mga kababayan. Hindi lang po yan kumalat sa buong Pilipinas, kundi kumalat po ito sa buong mundo. Kaya napaka-delikado po, mga kababayan, kapag ang ating pong napasukan na iglesia ay mga iglesia po o church po ng Oneness Church, mga kababayan. Oo, malaking grupo po ito, mga kababayan. Kaya wag sana po tayong malito, mga kababayan, na tayo po talaga ay wag po tayong lumihis kung ano po yung katotohanan, kung ano po yung sinasabi ng Biblia, doon lamang po tayo. So, mahalaga din po talaga na magbasa din po tayo ng Biblia. At isa na nga po dito, itong ating pong pinapanood ngayon, ito po yung katotohanan po talaga na ini-explain kung ano po yung sinasabi po ng Biblia, mga kababayan. Yun po yung naging problema. Dahil sa Trinity po, hindi sinasabi pong tatlo ang Diyos. Ang sinasabi po doon, one God, three distinct persons. Equal po sila in essence, united po sila pagdating po sa nature. At itong pinaka-consistent sa kabuuan po ng Scripture kung aaralin po natin. Okay? At bilang kapatid sa pananampalataya, ito po yung aking paalala, mga mahal na kapatid sa Panginoon, and I want you to listen carefully. Hindi ito usapan ng sino ang mas magaling. Hindi po ito paramihan ng argumento. Marami pong oneness believers na sincere. Mahal po nila ang ating Diyos. Naglilingkod po sila ng tapat. At nirerespeto po natin yan, no? So, yun yung mahirap po talaga. Akala po natin na nasa tamang pananambahan po tayo o ang napasukan po natin ay tamang church, pero nasa mali pala tayo, no? So dito po tayo mag-iingat, mga kababayan, kasi mayroon ngang kasabihan, wrong doctrine leads to a wrong living. Kasi kung yun na nga, kung mali yung naituro sa atin, ay maging mali na rin po yung ating pamumuhay dito sa mundong ito, mga kababayan. Pero bilang mga guro, bilang mga leader, bilang tagapagturo ng salita ng Diyos, responsibility rin po natin na ituro ang buong katotohanan ng salita po ng Diyos. Ngayon, ito po yung aking huling mensahe sa atin. Kung tatanungin mo ako bilang isang pastor, teacher, at isang Bible student and professor also of systematic theology, ang Trinity po ang pinakabuo, pinaka-consistent at pinakatapat sa kabuuan po ng Biblia. Amen. So yan din po yung aking pong pinaniwalaan, mga kababayan, na ito po yung pinakamalapit na katuruan po, no? Bagamat na mahirap po talaga unawain ito pong katuruan po ng Trinity, pero ito po yung pinakamalapit na naghahayag o nagtuturo na naaayon po sa Biblia, mga kababayan. Kaya yun. So kailangan sa ating pong pananampalataya ay suriin po natin maigi kung tayo ba talaga ay nalalapit sa salita po ng Diyos o tayo ay malayong malayo sa sinasabi po ng Biblia. So mag-ingat-ingat po tayo sa ating pong mga pinapakinggan, lalong-lalo na sa mga ating pong mga dinadaluhan na mga church, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nagtuturo sa atin pagdating po sa salvation. So ang kaligtasan po natin ay sa pamamagitan lamang ng ating pong pananalig o pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Tanggapin po natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa ating pong buhay. At kapag ito po ay talagang ginawa po natin sa ating buhay, taus-puso po natin itong ginawa, pinanampalatayanan ng ginawa ng ating Panginoong Kristo, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan, mga kababayan ko. Kaya ingatan po natin yung ating pong pananalig at alamin po natin kung tayo ba sa ngayon ay nasa tunay na pananampalataya, mga kababayan. Yeah. Hindi po simple explanation po, pero ito ang faithful explanation.
So tandaan po natin, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, hindi mo kailangan gawing simple ang Diyos para maintindihan mo siya ng lubos. Kailangan mong tanggapin kung papaano niya ipinahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos. Ang Diyos po ay iisa, pero siya ay hindi kailanman limited sa ating simpleng karunungan or logic. I've been telling this to my students. Sabi ko sa kanila, kahit gaano na natutunan nyo patungkol sa Diyos, kahit ikaw rin ngayon, ikaw man ay pastor, estudyante, Bible scholar, student, no? Kahit gaano kadami na dagdag na karunungan mo mula sa Panginoon, I want you to listen. God is always more than what we already know. Amen, amen, amen. Maraming salamat po. Yun po yung katotohanan. So hanggang dyan na lamang po mga kababayan ng ating vlog at maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood. At huwag nyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe po itong ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.